kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Lunas, isang oras na talakayan tungkol sa ating kalusugan. At kasama po ninyo Cheska San Diego Bobadilla. Kasama natin ang isang medical doctor. Kasama natin si Dr. Edwin Bien. Kapartner natin ang MX3 Natural Supplements. Welcome natin. Magandang gabi kay Dr. Edwin Bien, Doc. Ay, magandang gabi sa iyo, Chess. Sa nakikinig sa atin. Maganda yung talakayan natin. Pag-uusapan natin is more than the physical. Naku, Doc, may nararamdaman emotional. Merong term, Doc, na isang syndrome na kapag ka ito yung terminolohiya na ginamit, pala to, scientific term ba ito, Doc? Oo, ito ay terminolohiya galing sa Japan. Sila ang nakadiskubre. Ang tawag nila ay Takotsubo phenomenon or sa English, broken heart syndrome. Mga Japanese doctors ang unang nakapag-label nito, Doc. That's correct. Sila ang naka-label and recognize na yung palang sobrang emosyon, lalo na kung ito ay may koneksyon sa pag-ibig, ay maaaring maging dahilan para literal na mamatay ang isang tao. Fatal o maaring mag-lead sa pagpanaw. Pero Dok, sumama ang loob ang ibig sabihin. Oo, sumama yung loob. Kasi halimbawa, mag-boyfriend-girlfriend sila ng matagal na, fiancé na, tapos iba yung pinakasalan. Maraming mga ganyang kaso, no? Well, pwedeng maka-apekto talaga sa ating damdamin yon. Kung panandalian lang, maaaring paninikip lang sandali ng dibdib, no? Pero kung masyado ng matagal mong dinaramdam ito, alam mo, physically, there will be changes in your body. And yung isang change ay doon mismo sa puso natin. Nakita nila sa Japan na yung tao pa lang mayroong broken heart. In the long run, nagiging korte, garapon yung puso. Yung garapon na yun gamit nila sa Japan. Yun ang Takotsubo jar. Yung Japanese jar o yung sinasabi ni Doc na Takotsubo jar, kumbaga parang maliit na version ng ating tapayan, Doc.
Yes, parang tapayan. Nung nag-a-autopsiya nga sila ng mga tao na biglang namatay, nakita nila yung korte ng puso. Nagulat sila kasing korte nga nitong tapayan na sinabi mo. Kasi ang puso natin nahahati yan sa 4 na bahagi. Merong auricle, yung dalawa sa taas, left and right. Meron sa ibaba, dalawa rin, ventricle, left and right. Yung left ventricle, yun yung supposedly kapag bumomba, ay nagsusupply ng dugo sa buong katawan mula utak hanggang paa. Pero kapag nagkaroon nga nitong Takotsubo syndrome, particular yung left ventricle nag-e-enlarge kung lumalaki na ito. Pero yung kanyang sustansya na dapat nakukuha doon sa coronary artery ay hindi sapat. Kapag Bomba siya ng lumalaki, bomba. Wala siyang sapat na supply. Titigil na siya. kapag lumalaki na ganyan, ano ang pinakadahilan niyan? Nasobrahan ba siya ng bomba o kulang ang activity niya ng pagbomba, Dok? May mga hormonal changes Dahil nga mula sa utak, papunta sa iba't ibang parte ng katawan, no, kasama na yung adrenals, yung gumagawa ng adrenaline, etc. Yung fiber mismo ng puso ang nababanat pagdating ng panahon. Maluwag na siya, ganun yung muscle ng puso na may Takotsubo. Dok, ito ba'y sakit lang ng medyo may edad? Actually, yes, no? Pero incidence-wise, mas marami ang natatamaan nito, middle-aged women. Supposedly, ang babae dapat protektado siya ng kanyang estrogen hormone from heart conditions. 'Di ba? Dahil yung nature would like to protect a woman dahil siya yung nagno-nurture ng anak. Pero siguro dahil yung mga nagkakaedad ng babae dahil wala na silang estrogen hormone, sila yung tinatamaan ng mga Takotsubo phenomenon. Para dun sa mga nakakaranas ng na broken heart, di ba Dok, normal naman kasi na tayo ay malulungkot, ma-hurt, pero kailan natin masasabi na syndrome na siya o hindi na siya healthy para sa ating kalusugan? Well, when we have symptoms already, kapag may nararamdaman ka na at ikaw ay dati namang walang sakit sa puso, ikaw naman ay walang comorbidity gaya ng diabetes o alta presyon, wala ka ring mga maintenance medication, subalit may mga sintomas ka nang nararamdaman gaya ng biglaang pagkirot sa gitna ng iyong dibdib. Siyempre, yan? Senyales yan. Bata ka pa, it doesn't necessarily mean mga middle-aged women ito Even young men and women, kahit mga 20s, 30s pa lang, yung bigla na lang silang nahihirapan huminga. Yung iba, ang bilis ng tibok ng puso, kung tawagin palpitation. Naturalmente, kapag hindi masyadong maganda ang daloy ng dugo, madali kang mahilo. And last but not the least, hindi sila mapakali. Mayroon silang parang nervyos na hindi nila maipaliwanag. All of these symptoms are signs ng Takotsubo phenomenon. Yung mga nagkakaroon ng broken heart, Dok, unfortunate na pangyayari sa kanilang buhay, yan man ay may kinalaman sa pag-ibig o yung iba siguro nawalan ng loved one o nawalan ng trabaho, yung mga ganun, Dok, nahirapan sila matulog. Yes, of course. May depression pa nga sila Sila yung mga nagigising ng 3:00 ng madaling araw. At hindi nila maipaliwanag kung bakit. O yung iba naman, nakahiga na sila ng 9:00, 2:00 na, gising pa rin yung kanilang diwa. All of these stresses can cause complications. So, ito yung mga complication yan Okay. 1, may tinatawag kaming coronary spasm. Yung ugat po na nagsusupply ng sustansya mismo sa puso, maliliit lang yun kumikipot. Tapos nagkakaroon po sila ng pamamaga doon mismo sa muscle ng puso. Ang tawag namin doon, myocarditis. Namamaga o inflamed yung muscle fiber mismo. Tapos baliktad Imbis na tumaas ang presyon nila, bumabagsak yung blood pressure. Okay. Komplikasyon yon. Tapos pwede silang magkaroon ng maliliit na mga blood clot. Dahil yung mga nakadeposito na sa kanilang mga ugat, pwedeng humiwalay at sumama sa sirkulasyon
at pwedeng bumara kung saan may maliit na ugat. Sabi mo kanina, Doc, pwedeng maranasan ang pagiging heartbroken ng panandalian o may pinagdaanan ka lang. So, Doc, itong mga sintomas na ito, paano mo masasabi na Takotsubo syndrome na siya? May bilang ba yan na ilang months? Taon ka na bang nakakaranas ng mga ganitong kondisyon o mga sintomas bago mo mailagay sa kategorya na yan? Ay, hindi taon ito. Mabilis ito. Mabilis to in a matter of months, no? So, ang mangyayari nito kapag may suspetsa yung doktor, syempre common na yung magpapatest ang doktor ng ECG, blood works, etc. Pero ang ginagawa ng mga doktor dito, pwede silang magpa-scan. I-scan yung puso. At doon sa pag-scan ng puso, doon nakikita yung korte ng sinasabi nating jar. Yung korte ng jar na yan will now give a diagnosis of Takotsubo or broken heart syndrome. Anong test ang kailangan nilang maipagawa, Doc? Hindi ba yan nakikita sa ECG? ECG pwede, pero hindi mo masasabing Takotsubo yon. It will give you abnormal beats. So, Okay. pwedeng makakita yung mga doktor doon ng nag-skip beat o tumalon. Pwedeng iba yung kanyang beat na magkakaroon ng inversion o kaya sobrang taas. Sa ECG yon. Kung X-ray, pwedeng makakita ng konting enlargement of the heart. Pero sa scan, chest scan, doon talaga makikita yung shape ng puso na nag-iba. Hindi ito X-ray, Doc. Hindi ito Hindi. tipo ng ultrasound. Oh, hindi rin eh. Scan talaga, di ba? Meron tayong tinatawag na brain scan, abdomen scan, CT scan ito eh. Chest scan. So, Doc, itong mga nababanggit mo, of course, merong mga nararamdaman na nahihilo, yung anxiety. Pero, Doc, may sumasakit ba dito? Yes. Yung kanyang dibdib. Sudden chest Oo, pain. biglaan. Oo, dito sa kalagitnaan mismo ng dibdib, yung feeling na sharp pain eh. Yung para Okay. kang sinaksak. Ba? This is different from the pain daw ng heart attack. Iba. Kasi yung heart attack pain, parang may nakadagan sa yung dibdib. Samantalang yung isa, sharp pain. Yung isa, Matalim. dull pain. Patalim. So, lingering ito, Doc, hindi yung minsan yung bigla ang pag-twist natin, na mali ka lang ng lingon. Kailangan naman ma-realize nila kung saan ang gagaling yung sakit. Baka naman, alam mo, common din ito yung mga nagbubuhat ng biglaan ng mabigat Yan. na labada o balde. Hindi ganon, no? Kung Hindi. Yung madalas iba naman na. naglalakad ang sakit. Hindi rin ganon. So kung it's really in madalas- the middle of the chest. At madalas na itong nararamdaman, Doc, na parang Oo. walang karason-rason ay bigla mo siyang naramdaman. Ito pa yung iba, Doc, yung mga nag-exercise or nag-marathon ka, nag-fun run ka, biglang, aray, parang may naipit, may sumakit, hindi rin yon. Hindi naman yon. Yun naman dahil sa effort, no? Nagsisimula na sigurong may bara ka talaga yung effort na yon. Alam mo, yun ang pagkakaiba nung tinatawag naming STEMI tsaka non-STEMI. Ibig sabihin nun, pag STEMI, nagbara na talaga yung coronary. Doon sa non-STEMI, hindi naman nagbara yung coronary, kumipot lang. Hindi pa siya barado, sumikip lang, Doc. Sumikip, kumipot. So may dumaloy na dugo, pero kumbaga sa gripo, patulo-tulo. Iba naman kung para talagang may bara na, wala na makakaraan dyan, Doc. Iba naman yon. Heart attack talaga yon. It's called myocardial infarction. Okay. Dahil ito sa biglaang pagbabara. Sa ating pagbabalik, sasagutin din natin yung Takotsubo syndrome ba yung paglaki ng isang bahagi ng puso. Parehas ba yan, Doc, dun sa tinatawag na heart enlargement? Kasi yung iba kapag ka nagpa-check up, sinasabi, naku, ang findings meron daw heart enlargement. Is it different or is it the same? Yan ang ating pag-uusapan sa ating pagbabalik. Magbabalik tayo matapos lamang ang ilang paalala. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Mga dagdag na kaalaman at usapang pangkalusugan. Lunas Extension. Balik tayo sa ating talakayan, Takotsubo Syndrome, ang ating pinag-uusapan. Kasama po natin ang MX3 Natural Supplements. Kasama din natin si Dr. Edwin Bien. Kasama nyo rin Cheska San Diego Bobadilla. Balikan lang natin si Doc. Ang heart enlargement, ibang kondisyon ba yan dito sa Takotsubo Syndrome, Doc? May similarity, no? When you say heart enlargement, pwedeng both right and the left side of the heart ay lumaki. Pwedeng buong puso, kasama na yung upper part of the heart, lumaki din. Yung paglaki nito ay dahil kadalasan sa pagkipot ng ugat na particular kung tawagin ay aorta. Yung aorta, yun yung malaking ugat na nakakonekta sa left ventricle. So, syempre, dahil malaking ugat siya dapat yung nagsusupply paakyat sa utak, pababa dito sa ating tiyan, papunta sa ating hita. Yung tinatawag na abdominal aorta, no? Kumikipot yun dahil sa ating mga deposito. Alam mo na yung kinakain nating mamantika, nasamahan pa ng matatamis o karbo, nagdedeposito siya. So, yung puso, nagkakaroon siya ng difficulty pumping over a narrowed tube. So, lumalaki siya. Isa sa dahilan yon. May iba pang kondisyon ng paglaki gaya ng mga hormonal changes sa isang tao, gaya ng mga genetic factors, pwede ring mangyari yon. Sa Takotsubo, yun lang kaliwang puso at saka meron siyang particular na shape. Ito ay preceded by a heartache. Talagang may naramdamang emosyonal, Doc. Oo, preceded by may dinamdam na matagal. Oo. Pero Doc, ito naman ay once na sabihin na nating naka-recover, naka-move on, umo-okay pa ba ang pakiramdam? Yes, yun naman ang kagandahan dito Although the shape of the heart is Ganun there na. already, pero kapag nako-correct, kasi utak ng tao, no, makikita na may connection talaga yung hormones So, kung yung mga hormones na yun ay maisa sa ayos, ibig sabihin, mababawasan yung stress factor, yung tinatawag na cardiomyopathy ay mababawasan. Cardiomyopathy means problema sa puso. Dahil may mga hormones na galing sa utak, gaya ng hypothalamus at saka pituitary, nababawasan yung secretion ng adrenaline kung tawagin. Doc, pagkakataon na rin siguro para yung ating mga kabataan na ngayon daw kasi, siyempre sabi nila iba na ang kabataan ngayon. Baka minsan crush pa lang, hindi ka pinansin. Naku Doc, kala mo gumuho na ang mundo. Meron na silang mga sintomas ng hindi makatulog, hindi makakain. Alam mo, yan magandang payuhan natin ng mga kabataan na nakikinig ngayon. O kung hindi man kabataan na nakikinig, yung mga magulang, no? Huwag po ninyong kakalimutan na pinapayuhan ng inyong mga anak dahil dumaan din naman po kayo dyan na normal na nagkakakrush sila, nagkakagusto sila, pero hindi naman po ibig sabihin yun na ang magiging mundo nila.
dahil bata pa sila eh. May mga kabataan na nasa news ito, yung iba nagpapatiwakal dahil na sumama ang loob sa kung anong kadahilanan. Minsan sa online na problema lamang, wag masyado po natin silang itututok sa online lamang. Hindi intelligence quotient ang mahalaga sa panahon ngayon, emotional quotient. Ang pag-build ng magandang relasyon o relationship sa ating mga anak o yung mga anak sa kanilang mga magulang, beneficial yan in the long term kasi doon nagkakaroon ng closeness at openness, Doc, para sa pagkakataong ganito may support system. Yan din yung mahalaga, Doc, Oo, yung intelligence quotient is important, but hindi po talaga yun ang sukatan ng success in their life in the future. Ngayon, nakikita nila yung emosyon dapat binibuild natin, emotional quotient sa mga kabataan. Dahil it's also common na magkaroon din sila ng broken heart syndrome. Speaking, Doc, of emotional quotient, iba-iba din naman kasi ang personality, di ba, ng mga tao. May mga tao na madali daw maka-get over, may mga tao na medyo nagdedwell lang ng medyo matagal-tagal, tapos okay na. Iba't iba tayo ng pacing, sabi nga, sa pag-move on. Ano po ang magandang ipayo, Doc, sa mga ganitong individual at kung ikaw din naman yung kanilang support system? Ito nakita ko yung pagkakaiba ng pagpapalaki nung bumisita ako sa Australia versus sa pagpapalaki dito sa atin sa Pilipinas. Yung bata, 2 years old, nadapa. Itatayo ko, pinagalitan ba naman ako ng tatay? Umiyak siya, tapos hindi naman siya pinapansin, hinayaan siyang tumayo, pinagpag niya yung sarili niyang tuhod, may konting gasgas. So, natututo ang mga bata ron na nadapa, nasugatan, nasaktan, bumangon. Ito yung mga formative years pa lang, Doc, no? Nagkakaroon ng impact din kung paano natin hinaharap yung mga challenges kasi imposibleng, lalo na pagbata ka, sabi nga nila, kasama yun sa paglaki. Yung medyo magasgasan ka, madapa ka, masugatan ka. Oo, that builds character. Kung hindi natin sila binibaby, bibigyan natin sila ng pagkakataon. Kasi once they go to school, minsan sa ayaw at gusto natin makaka-experience ng kung ano-anong mga rin yan exposure to bad elements. So kapag hindi tayo masyadong protective sa bata, they get to learn to be tough also. Broken-hearted syndrome o yung mga may heartache na dinadala, paano ba solusyonan yan, Doc? Kasi yung ibang sintomas at sakit, pwedeng inuman ng tableta, kapsula, pwedeng may therapy. Eto, Doc, paano? Well, first of all, kailangan pupunta tayo sa doktor at gagawan tayo ng mga regular na mga diagnostic procedure. Nabanggit na natin kanina, blood test, ECG, 2D echo, pwede kang ma-scan, no? Ngayon, ang possible treatment nito, kung may palpitation ka, pwede kang bigyan ng beta blocker para bumagal ang tibok ng iyong puso. Kung naninikip ang dibdib mo, may tinatawag kaming vasodilator o pampabuka ng ugat ng puso mo. Kung halimbawa na tumataas ang presyon mo, may mga pampababa ng blood pressure. Pero napakalaking halaga din yung nutritional and lifestyle factor. Let's go sa mga lifestyle factor. Kung lagi na lang tayo, nakaupo tayo sa loob ng bahay dahil puro tayo cellphone, laptop, tablet, hindi na tayo kamukha nung araw na nagpapa-araw, kailangan lalabas tayo dahil ang vitamin D3, protector yan sa ating immunity. Yung mga kinakain po natin, napakahalaga rin yan. Kung lagi na lang tayong order online, ang tendency niyan, ang i-order natin kung ano yung masarap na walang sustansya. Isa doon, yung mga matatamis. So, carbohydrates and sweets, talagang binabawasan po yan. And yung pag-inom ng suplemento is also a part ng treatment. Para sa akin, maganda po ang epekto ng natural supplement gaya ng extract ng mangosteen. Yan po ay nagtataglay ng 3 active ingredient, yung alpha, yung beta at yung gamma. Ngayon, yung pong alpha at saka gamma, may po yan anti-inflammatory effect. Tinutulungan niya na wag mamaga yung ating mga puso. Kailangan po natin na tama ang ating lifestyle at matuto tayo na mag-relax at maging spiritual. Mag-pause, di ba? Magkaroon ng break para mag-meditate.
'di ba? Mag-relax. Sabi nga ni Doc, i-let go ang mga bagay na out of your control. Doc, Yeah. yung ano ba, yung tamang pagkain na binabanggit mo kanina or body activity, exercise, pati yung supplements, may effect siya na nakakapag-relax din ng mood mo. Yes, kasi kung natatandaan mo yung tungkol sa hypothalamus, naglalabas siya ng catecholamines. Ito ay galing sa utak na mga hormones na nagpapataas ng ating stress. Samantalang kapag tayo ay maganda yung ating kinakain, tayo marunong mag-relax, nababawasan yung catecholamine hormones. So para madagdagan, ma-replenish ito, Doc, yun nga, mga binanggit natin kanina, supplemento, tama at nutritious na pagkain, body activity o exercise. That's right. Siguro pagka ganyan, Dok, nag-iiba rin kasi yung outlook nila, nagiging positive, Oo. nare-relax sila, Dok. Kasi pag nag-exercise ka, nagkakaroon ka ng happy hormones. Hindi ba? Yon. So, natatakpan ngayon yung dalamhati mo. Ayun. Pag nag-exercise ka, nagiging careful ka sa kinakain. Nagbabawas ka ng hindi magagandang pagkain, ang kinakain mo masustansya. At naaalala mo, magsuplemento rin. I am talking about a particular product na nairereseta ko po. MX3 po yun. Yung MX3 po kasi ay isang suplemento na natural na ginagamit na rin naming mga doktor. Over the counter naman po ito. So parang napakagandang araw-araw na iniinom natin bilang pampalakas ng ating katawan. At wala tayong ipag-aalala kahit na may mga maintenance medicine man tayo o may ibang karamdaman dahil galing ito sa prutas na mangustin na Ayun. pag-aralan, may FDA approval at scientifically research. Yun lamang po. MX3 capsule. Ito naman, Dok, available nationwide sa lahat ng mga leading drugstores. At kung sila ay online, mapag-add to cart, pwede po silang bumisita sa TikTok account, sa Lazada and Shopee account po ng MX3 Natural Supplements. Dok, paalam na tayo doon sa ating mga naging kasama at na nakinig, nanood sa ating discussion. Sana po kahit papano may natutunan kayo, kahit papano naaliw kayo, at sana ay ma-share din po ninyo sa iba. Ayun, ingatan ang ating puso, panatilihing malusog ang ating pangangatawan at hindi tayo magkaroon ng takot subo o broken heart syndrome. Yan ang mga kabuuan ng ating naging talakayan sa ating programa. Nakasama po natin Dr. Edwin Bien. Nakasama niyo rin Cheska San Diego Bobadilla. Maraming salamat po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. We've got you covered.